magandang balita. At senyales na yun. Senyales. Sige, sama ka na sa prayer, sabi niya. Sama rin kita sa church. Yan ang diba? Hindi, marami tayong may kasama ngayon. Amen ba? Amen? Amen. So, nagpatuloy sila dahil nakita ni Naomi na yun talaga yung dedikasyon ni Ruth, hindi na mapipigilan. Kaya nagpatuloy sila, verse 19, sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Bakit? Noong dumating si Naomi, nagulat sila. Hindi ba ito si Naomi ang tanong ng kababaihan? Okay? Yung gulat dyan, pag natin isipin na, ay, ikaw ba si Naomi? Parang nagbago itsura, ganun ba? O tumanda yung itsura? Nung umalis sila, medyo bata pa. Siyempre, ilang taon ba naman? Diba? Pero hindi. Nakita nila, oy, Naomi, ikaw ba yan? Nagulat sila kasi, hindi yung nagulat na, ha? Ayan, ganun. Hindi. Nagulat sila kasi nandyan na si Naomi. Diba sa barangay, community? Pag may umalis, nang matagal, nagpunta sa ibang bayan o nag-abroad yan, tapos dumating, uy, ikaw ba yan? Ganun. Kahit na alam mo na siya ngayon. Tatanong mo, ikaw ba? Oo. Okay, di ba? Yun ang point dito ng author. Kaya sumagot naman si Naomi, ang sabi niya, huwag ninyo akong tawagin Naomi. Sino nakakatanda nun? Madam? Sabi ni Naomi, huwag na ninyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami, ngunit binalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawagin Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ang Naomi, ang ibig sabihin ay pleasant. Di ba? Kaaya-aya. Ang Mara, ang ibig sabihin ay mapait. Kaya pag pinangalanan mong Mara yung anak mo, ibig sabihin mapait ka. Mapait mo, eh. Sige. Lagyo mo ngayon ni Mara. Mapait ka eh. Yun ang ibig sabihin. Sabi ni Naomi, huwag nyo na akong tawaging pleasant. Huwag nyo na akong tawaging kaaya-aya. Tawagin nyo na akong mapait. Bakit? Kasi sabi niya, umalis ako sa English, I went away full. Umalis ako dito na puno, pero umuwi ako na wala na. Tapos na. Ano ibig yung sabihin? Umalis siya dito, kasama niya si Elimelech, si Malon, tsaka si Kilion. Ibig sabihin, kompleto yung pamilya. Pero umuwi siya, wala na si Elimelech, wala na si Malon, wala na si Kilion. Ang isa na lang ay, pareho siyang balo, ang kasama niya, balo din. Si Ruth. Pero itong isang bagay na tingnan natin. Sabi ni Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Naisip niyo yan? Sabi ni Naomi, ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. In other words, para kay Naomi, yung nangyayari sa kanya ay para bang parusa sa kanya mula sa Diyos. Tama ba? Yun ang kanyang pagkakaintindi. Dahil doon sa kanyang ginawa, sa isip niya ay pinaparusahan siya ng Diyos or galing sa Diyos yung bagay na iyon. Hindi ba karamihan naman sa tao ganyan? Hindi sa atin. Karamihan naman sa mga tao, di ba? Na kapag may nangyari sa'yo, di ba, minsan magmumotor, bilis-bilis magmotor, ganon sa singit ng singit. Tapos na na-disgrasya. Panginoon, bakit ako? Bakit mo ginawa ito sa akin, Lord? Ikaw naman, paano ka ba mag-drive naman? Wala ka pang helmet, wala ka pang mga protective gear. Tapos sabihin mo, Panginoon, sa dinabi namin na nagmumotor, ako pa?
Para bang pag may nangyayari sa atin, kasalanan palagi ng Panginoon. Hindi ba nagkamali tayo sa ating mga ginagawa din? Hindi naman siya talaga parusa, kundi consequence. Iba yung punishment, iba yung consequence. Consequence kasi ay yung, di ba sa billiard, sino ba naglalaro ng billiard dito? Di ba mayroong yellow, white na bola? Kung saan mo ititira yung white na bola, kung paano mo siya titirahin, yun yung kanyang, kung slow ball yan o fast ball, depende sa kung paano mo siya tirahin, di ba? So yung pagtira mo, kung saan pupunta yung bola, consequence yun. So kung ano yung ginawa mo doon sa bola, ganun yung mangyayari kung ang pinipili mong tamaan, kasi ang daming bola dyan. Hanapin mo yung 1, ayun yung 1 yung titirahin mo. Depende kung paano mo siya tinira. Yun. Okay? So, consequence. Kung ano yung ginawa mo, may consequence yan. Hindi yan karma. Iba rin yung karma. Malalim ang karma. Kasi kung minsan bukang bibig natin, oy, karma sa'yo yan. Hindi po. Malalim po yung karma. May mas malalim na ibig sabihin ang karma din. Pero tayo, mga Kristiyano tayo, hindi natin ginagamit yung word na karma. Ibang grupo yun. Ibang religion yun. Pero consequence, kung ano man yung ginawa mo, at may nangyari sa hindi maganda, consequence mo yun. Hindi ibig sabihin ay yun ay ginawa ng Diyos sa iyo. Kung may ginawa ka dahil sa obedience mo sa Diyos, ang darating dyan ay blessing. Tama? Kung may ginawa ka dahil sa disobedience mo sa kanyang mga utos, siyempre, ang hintay mo ay kaparusahan, curses. Pero kung may ginawa ka para sa iyong sarili, may mga actions ka na para sa iyong sarili, hintayin mo may consequence yun. Okay. So sa atin, maaring meron man mga darating sa ating buhay na hindi magandang sitwasyon, ipanalangin natin sa Panginoon. Or tingnan natin, ano ba ito, Father God? Ano ba ito, Lord? Ito ba ay kapurusahan? Ito ba ay consequence? Huwag tayo huwag nating ituturo agad sa Panginoon. Tingnan mo muna yung sarili mo. Ano ba yung ginawa mo? Kung ito ba ang ginawa mo ay mangyayari ba yan? O kung itong ginawa mo, mangyayari ba yan? So, palagi natin examine. Kaya pinakamaganda niyan is, bago natin gawin ang isang bagay, dapat pinag-isipan mo muna yan ng maraming beses. At huwag ka rin magdidesisyon pag galit ka. Huwag kang magdidesisyon pag nagtatampo. Nagtatampo ako ngayon na ito. Wag. Dapat pag maaliwalas, pag maayos yung isipan mo, doon ka magbigay ng desisyon. Yung nasa tamang kaisipan, hindi yung magulong isipan mo, magdidesisyon ka, hindi. Lalo magugulo. Kaya pag busot na yung sinuli, gaganunin mo pa, lalong gugusot yan, hindi mo na mapapakinabangan. Okay? And then, pag uwi ni Naomi, pagdating nila sa Jerusalem, Bethlehem, verse 22, yan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay, imagine mo, umalis sila tagato, nang bumalik sila ay anihan na. Tagani. In other words, wala nang tagaton. At makikita natin, kung alam natin ang panahon ng mga judges, alam natin na kamay talaga ng Panginoon. Bakit? Panahon ng judges, hindi pa nahihinog yung, hindi pa ready yung harvest mo, kinukuha na o sinisira na ng mga kaaway. Pero yung dito, meron silang ma-harvest, ibig sabihin, prinotektahan sila ng Panginoon para magkaroon sila ng maraming harvest at ng masaganang ani. So, hintayin natin. Huwag tayong, pag may dumating na problema, pag may dumating na sitwasyon, hintayin lang natin kasi maggagawa't gagawa ang Panginoon ng paraan. Later on, makikita natin si Boaz dito sa chapter 2 or chapter 3. Sasabihin ni Naomi,
hintayin mo lang, Ruth, sabi niya. Hindi mapapakali yan hanggat hindi niya magagawa ng paraan ng sitwasyon na yun. Yun ang Panginoon. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya naayos yung sitwasyon. Kaya nga binigyan niya kanyang bukong na anak, di ba? Kasi alam niya, ang tao dahil sa kasalanan, lahat ay mapapahamak. So ngayon, ang Panginoon nakikita ng ganyan, hindi siya mapakali. Kailangan niyang gumawa ng paraan. At ang tanging paraan ay si Jesus Christ. Kaya, huwag tayong mag-alala kung gumaraan man tayo sa mga sitwasyon. Gawin natin ang Panginoon siya maging hari ng ating puso. Maging king ng ating puso. Sige tayo tumayo, tayo manalangin. Chapter 2 na tayo next Sunday. Lord, salamat po sa